A child is alive without the thought of what to see with life. A child is an empty bottle, thirsty, yet capable of holding the oceans. A child is a firework buried in mud, waiting for a spark. But what if the spark never comes? ¡Apunten! ¡Fuego! Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ito ang katagang sinabi ni Dr. Jose Rizal bago ang kanyang eksekusyon noong ika-30 ng Disyembre sa Bagong Bayan. Ang katagang ito ay naging punot dulo ng mga diskusyon kung ano nga ba ang pag-asang nakalalay sa mga batang ito. Ano yung pangalan? Ethan Luis R. Pacheco. Asa ka nakapayo? Sa Phase 1 sa Larasabal. Anong grade ka na? Grade 5. Saan eskwelahan? Sa Larasabal Elementary School. Ano yung mga araw-araw mong ginagawa? Missing, maganda ng gamit para sa paaralan, kumain, maligo, at pupunta sa eskwelahan. Ano yung mga paborito mong ginagawa? Maglaro, mag-computer, at maligo sa ilog. Ano yung mga ginagawa mo pag-uwi mo galing sa eskwelahan? Makikipaglaro sa kaibigan at mag-training ng volleyball. Ano yung pangarap mo paglaki mo? Maging seaman. Bakit gusto mo maging seaman? Para matupad ang ipinangako ko sa papa ko. So nalaman ko na yung ina ay OFW at 3 taon na siya doon sa malayo. So, ano yung na-feel mo nung wala siya dito sa iyong tabi? For 3 years na wala siya sa iyong tabi. Ano yung na-feel mo? Sige lang, padayon lang. Masakit pero masaya pa rin kasi nandito si Kuya at si Papa. Sa musmos na edad ni Ethan, ay natuto na siyang makisama sa kanyang kapwa. Kahit wala ang ina sa kanyang tabi, patuloy siya sa kanyang pagkikitungo at pangangarap para sa kanyang kinabukasan. Kapos man paminsan-minsan sa pera, ay nagagampanin pa rin niya ang pagiging mabuting anak. Katulad ni Rizal, hindi makakaila ang kalungkutan na kanyang dinaramdam. Ngunit baon niya pa rin ang bilin at payo ng kanyang ina.
Marjon S. Gribuli, 11 years old, San Pablo Elementary School. Grade 6, San Pablo Elementary School. Mag-basketball. Tapos, Magpulis. sige. Ganun makapagpulis. Wala lang. Mag-tabangan. Sige. Ano to? Kahit sa hirap ng buhay, si Marjon ay patuloy sa pangangarap para sa kanyang pamilya. Sakripisyo at pagiging matatag ang baon ni Marjon para makapag-aral at matugunan ang mga pangarap sa buhay. Katulad ni Rizal, hindi ramdam ang pagod at hirap para matugunan at mapagtagumpayan ang kanilang mga hangarin. Sa takot na lang na mapatay sila. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sumasalamin ang mga pagsubok na pinagdadaanan ni Ethan at ni Marjon sa libu-libong kabataan sa Pilipinas. Tulad ni Rizal, ang responsibilidad na kailangan tugunan ay sadyang kay laki na hindi dapat pinapataw sa mga musmus pa lamang. Iba man ang buhay na meron si Rizal, ngunit kita ang hawig sa sakripisyo at responsibilidad na dapat tugunan ng mga kabataan ngayon dahil sa kahirapan ng buhay. Sakripisyo para sa pamilya, pangarap at pag-asa. Ngunit ang problemang ito ay sumasalamin sa daang-daang kabataan sa Pilipinas. Isang epidemyang nagbibigay ng kahirapan at sakit sa mga buhay nila. Si Rizal ay lumaban para sa kanila. Ngunit bakit parang wala na rin pagbabago? Kakulangan ng trabaho, mga serbisyong pangkalusugan, mga serbisyong pangkaligtasan, benepisyo sa edukasyon, at iba. Saan sila natungo? Kung ang bayan ay panaglaban ni Rizal, ay walang patutunguhan.